Cesar! Tulong! Aray! Ang sakit na tiyan ko! Oh, ano nangyayari sa'yo? Manganganak ka na ba? Huwag pa sana. Aray! Itong buwan pa lang ang dinadala ko. Pero parang ang hapdi ng tiyan ko. Parang may kumakalikot sa loob. Aray! Teka. Tatawagin ko ang tatay mo. Ay, hindi pala. Kukuha ko ng tubig. Teka, huwag mo akong iwan dito. Nakikiusap ako. Wag! Linda! Hindi, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Diyos ko, paano ba to? Tulong! Tulungan niyo kami! Tuluyan na ngang napahiga ang ginang at doon, kitang-kita ang pamimilipit nito mula sa sakit na nararamdaman sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Bukod sa sanggol, ay may kung ano pang bagay ang nasa loob na tila nilalamon ang kanyang mga lamang loob. Sa loob pa ng ilang minuto ay tuloy-tuloy ang naging sigaw nito kasabay ang pagtulo ng mga luha dahil sa hindi makayang sakit. Dahil doon, bigla na lamang itong nawalan ng malay. Ilang saglit pa, dumating na ang ama ng ginang na si Mang Narido at mabilis na sinuri ang kanyang anak. Anong nangyari sa kanya? Bakit wala siyang malay? Hindi ko po alam. Ang sabi po niya sobrang nananakit daw po ang tiyan niya pero hindi po dahil sa mga anak siya, kundi may kung ano raw po ang nasa loob nito. Anong sabi mo? Nasa loob? Wala namang ibang bagay ang nasa loob kundi sanggol at isa pa. Teka, bago ba kayo makarating dito may nakasalamuha ba kayo sa bayan? O kahit sa daanan habang patungo kayo rito? Nakasalamuha? Opo, kung ang tinutukoy niyo mga tao. Marami kaming nakilala at nakausap, lalo na sa naging biyahe namin papunta rito. Hindi ang biyahe niyo ang tinatanong ko, kundi ang naging pagpunta niyo mismo sa aming baryo. Biglang napaisip si Cesar sa kung sino nga ba ang nakausap o nakasalamuha nila habang binabaybay ang daan patungo sa naturang lugar. Hindi niya man batid kung bakit ito tinatanong sa kanya o kung ano ang nais nitong ipahiwatig, pero pinilit niya pa ring mag-isip. Ilang sandali pa, isang tao ang kanyang naalala. Oo nga, naalala ko na. Isang matandang babae po. Kung hindi po ako nagkakamali, nakasalubong namin siya at nakausap nung pababa na kami rito sa baryo. Anong itsura niya? Anong mga sinabi niya sa inyo? Ano ang mga ginawa niya habang nag-uusap kayo kasama ang anak kong si Linda? Sa pagkakatanda ko mukhang mabait naman po siya. At isa pa, binigyan niya pa nga niya kami ng pagkain at tubig dahil nagugutom at nauuhaw na ang asawa ko mula sa naging mahabang biyahe namin. Ano? Tumanggap kayo ng pagkain sa hindi niyo kakilala? Kinain at ininom ba ito ni Linda? Opo, kinain niya po at ininom. Saka wala naman po masamang nangyari sa kanya nung kinain at ininom niya to sa harap ng matanda. Kung hindi rin po ako nagkakamali, hinimas niya pa nga po ang tiyan ng asawa ko habang natutuwa dahil mukhang malusog ang magiging anak namin. Teka, may masama po ba ron? Anak ng teteng oh, nalintikan na. Bakit po ba, itay? May problema po ba? Hindi kayo dapat tumatanggap ng mga bagay-bagay. Lalo na sa mga hindi nyo kakilala. Delikado ang sanggol at ang asawa mo. Kung hindi ako magkakamali, ay maaaring mamatay ang anak mo kung hindi natin ito maaagapan. Ano po? Mamamatay ang sanggol? Pero bakit po? Hindi ko maintindihan, itay. Taga-syudad ka lang talaga dahil wala kang alam. Diyos ko, ang anak ko, tulungan niyo po siya. Itay, sandali, naguguluhan ako Ipaliwanag niyo nga po sa akin kung ano nangyayari. Hindi ko po talaga maintindihan Bakit mamamatay ang sanggol na nasa sinapupunan ni Linda? Gayong kumain lang naman siya ng pagkain inalok na matanda. Iho, makinig ka sa akin mabuti. Ang matandang babae na nakasalamuha ninyo, nakausap at nag-alok ng pagkain, ay isang aswang. Aswang? Uso pa po ba ang aswang sa ngayon? Saka paanong?
Oo, aswang ang may gawa niyan. Yung matandang sinasabi mo ay malamang na isang aswang. Isang nilalang na nagpapanggap bilang isang matanda na mahina para kayo ay malapitan at mabiktima ang sanggol. Alam mo bang marami nang nabiktima ng mga buntis sa ganyang modus? Hindi po, Itay. Hindi ko naman po akalain na ganyan ang mangyayari eh. Akala ko kasi wala namang masama sa pagtanggap namin ng pagkain mula sa matandang yun. Hindi ko alam na totoo pala ang aswang. Sabihin niyo po sa akin kung ano ang mangyayari, Tay. Ano po mangyayari sa asawa at anak ko? Tay, tulungan niyo ako mailigtas sila. Hindi ko po kakayanin. Hindi ako o ikaw ang makakatulong sa kanya. Wala tayong sapat na kaalaman kung paano iligtas ang mag-ina mo laban sa aswang na yon. Isang tao lang ang kilala kong makakagawa ng bagay na yon. Sino po? Si Andoy. Isang mahusay at kilalang albularyo sa ating lugar. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ng kakaibang kaba at takot si Cesar mula sa mga narinig sa kanyang biyenan. Hindi pa man nakikita ang aswang ay nilukob na siya ng takot dahil sa isiping mapapahamak ang kanyang mag-ina dahil sa kanyang kamangmangan at kapabayaan. Ngunit nangyari na ang lahat. Talagang ang pagsisisi ay laging nasa huli. Agad niyang sinang-ayunan ang sinabi ng matandang lalaki na kailangan nilang maipatingin sa isang albularyo ang kanyang mag-ina upang nang sa ganon ay mailigtas pa ang buhay nilang nasa tiyak na peligro. Mabilis itong pinuntahan ni Mang Narido upang mahingian ng tulong. Samantala, naiwan naman si Cesar sa tabi ng kanyang asawa. Kumuha siya ng lagayang may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Nang mabasa ang tela, agad niyang pinunasan ang walang malay na asawa, ngunit labis ang naging pagpapawis. Nang matapos yon, sinuri ni Cesar ang tiyan nito. Inilapat niya pa ang tenga at gumuwit sa kanyang labi ang matamis na ngiti nang makumpirmang maayos ang sanggol sa sinapupunan nito. Bahagya kasing sumipa iyon, senyales na naroon pa ang sanggol at lumalaban. Ilang sandali pa, hindi rin maiwasan ni Cesar ang mapaluha ng pagmasdan ang kalagayan ng kanyang asawa. Hindi kasi ito ang bagay na inaasahan niyang mangyayari kapag nakapunta na sila sa naturang baryo. Nagmula kasi ang lalaki sa isang lugar na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Nagtatrabaho siya sa isang factory at doon na rin mismo nakilala ang asawang si Linda. Nagkausap, nagkamabutihan at hindi kalaunan ay naging sila. Hanggang sa mabuntis na nga ang babae nang minsang may mangyari sa kanila. Dahil sa mahal na mahal nito si Cesar, ipinakilala niya ang asawa sa kanyang mga magulang. Hindi naman naging tutol ang mga yon. Habang lumalaki noon ang tiyan ng babae, hindi maiwasan ni Cesar ang mapaisip. Ito ay tungkol naman sa mga magulang ng kanyang asawa. Sa isip niya kasi, bago man lang sana ito manganak, ay makilala niya muna ang nanay at tatay ng babaeng makakasama habang buhay. Hindi lamang upang makita, kundi pagbibigay na rin ng respeto. Kaya naman nung kaarawan niya, ito ang naging request niya sa kanyang asawa. Nung una, nag-aalangan pa ang babae dahil sa bukod na malaki na ang kanyang tiyan, may isang bagay din siya sa isip na hindi masabi sa kanyang asawa. Ang tanging nasabi niya lang noon ay taga-Aklan siya at delikado raw ang naturang lugar nila para sa katulad niya. Nang tanungin ni Cesar kung bakit, hindi niya ito masagot, kaya naman kalaunan, pumayag na lamang ito at sinabi na lang na maging maingat sila. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakauwi, kaya't hindi na rin siya sigurado sa kung ano na ang meron sa kanilang lugar. Hanggang sa bumiyahe na nga ang dalawa. Nang makarating sa Aklan, sumakay sila ng isang demotor na sasakyan at doon hindi maiwasan ni Cesar na maalala ang isang pangyayari dahil nagbigay na yon ng labis na pagtataka sa kanya. Nang tanungin kasi sila tungkol sa baryo na pupuntahan, makikita sa mukha ng maghahatid sa kanila ang kakaibang reaksyon ng sabihin ni Linda ang pangalan ng kanilang baryo. Tila ba natatakot ito sa kung anumang bagay at hindi yun kagad na unawaan ni Cesar. Hindi nagtagal,
Sa haba ng pakiusap ay pumayag ang lalaki na isakay sila pero sa bungad lamang daw sila ihahatid. Maglalakad na lang sila pababa ng naturang baryo dahil hindi naman daw ito ganun kalayo. Nang makarating nga sila at magsimulang maglakad, doon na nila nakasalubong ang isang matandang babae. Sa pagkakaalala pa ni Cesar, sobrang may edad na ito dahil bukod sa kulubot na ang balat sa buong muka at katawan, nakayuko na rin ito at may hawak na sanga na nagsisilbi nitong tungkod upang hindi mawalan ng balanse sa paglalakad. Bukod doon, may bitbit din itong maliit na lumang basket na naglalaman ng mga gulay, prutas at ilang kakanin. Pinilit ni Cesar na maalala kung ano ang naging mali sa naging pakikisalamuha nila sa matandang babae. Inalala niya ang eksaktong naging usapan nila ng mga sandaling yon. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan nyo ha. Hulaan ko, hindi kayo taga rito sa Aklan, hindi ba? Tama po kayo, hindi po ako taga rito pero ito pong asawa ko, dito po pinanganak at dito na rin po lumaki. Umuwi lang po kami dito para makilala ko po ang mga magulang niya at saka para makapagbakasyon na rin. Mabutit nakapagbiyahe pa itong asawa mo. Ang laki na ng tiyan niya. Nako, mag-iingat kayo dahil sigurado ko marami nang nagmamatsyag dito. Teka, ano pong ibig niyong sabihing maraming nagmamatsyag? Wala. Ikaw tingin kasi ang ganitong buntis sa lugar namin. Baka mausog at magkasakit pa ang asawa mo. Hindi napansin kagad ni Linda ang biglang pag-aplos ng matandang babae sa kanyang tiyan. Hindi niya ito napigilan dahil kaagad itong nakalapit sa kanya, sabay hawak sa nakaumbok na kanyang tiyan. Abay, malusog ang iyong sanggol, iha. At saka malikot. Tignan mo, sumisipa-sipa pa. Naramdaman nga ni Linda na naglililikot ang kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan, kaya naman agad na siyang lumayo sa matanda at umatras. Ngunit hindi siya nagpakita ng kagaspangan ng ugali. Magalang pa rin itong sinagot ang pahayag ng matanda. Maalaga po kasi ang aking asawa, Lola, kaya malusog po kaming parehas. Sana ay makita pa tayo uli, ano? Gusto ko tuloy makita ang anak nyo pagkasilang niya. Sigurado ako na magandang bata ang isisilang ng iyong asawa. Siyempre naman po, magandang lalaki ho kasi ako kaya alam ko po na magiging magandang sanggol din ang aking anak. Hambog? Bakit hindi ba totoo? Kaya nga nang humaling ka sa akin, di ba? Ano ba? Tumigil ka na. Nakakahiya kay Lola, oh. Hindi, okay lang kay Lola yan. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Kasi po, balak naman talaga namin ni Linda na dito siya manganak. Saka na lamang kami babalik ng Maynila kapag ayos na ang lahat. Ganon ba? Sayang naman pala kung hindi kayo magtatagal. Hayaan mo. Sigurado naman akong makikita ko siya. Oh, bakit parang natahimik ka, iha? May problema ba? Parang nakikita ko ay bigla kang namutla. Wala po ito, Lola. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Parang nakaramdam lang po ako ng konting pagkahilo. Nako, nakagutom ka na. Bawal magutom ang buntis. Pasensya ka na, mahal ha. Halika, tara bumili tayo ng makakain mo. Rapang kayo maghanap ng mabibilan dito. Eto, may baon akong tubig at pagkain. Eto, kainin mo. Sa inyo na lang ito kasi malapit lang naman ang bahay ko. Diyan lang naman. Naku, wag na po, Lola. Nakakahiya po sa inyo kung aagawan ko pa kayo ng pagkain. Ayos lang naman po ako, kaya ko pa po. Sige na, kunin mo na. Para naman hindi ako mapahiya sa inyo. Maraming salamat po, Lola. Kunin mo na, mahal. Sabi nga nila, di ba masama naman talaga na malipasan ng gutom lalo na kapag mga buntis. Baka mamaya mapano pa ang anak natin. Sige na, tanggapin mo na yung pagkain na binibigay ni Lola. O sige, mauna na ako sa inyo. Alagaan mong mabuti ang asawa mo. Lalong-lalo na ang magiging anak mo, iho.
Salamat po uli. Sana po magkita po tayong muli, Lola. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo. Hindi man bukas o sa mga sa susunod na araw. Pero hindi magtatagal. Yun ang mga usapang natandaan at naalala ni Cesar mula sa isang matandang babae na nakasalubong nila habang papunta sa baryo ni Mang Narido. Muli niyang pinagmasdan ang wala pa ring malay na asawa. Sa dami ng iniisip, napabuntong hininga siya. Hindi niya rin maiwasang mapailing dahil hanggang ngayon, wala siyang ideya kung paano naging aswang ang matandang babaeng nakasalubong nila. O paano nito napasok ang tiyan ng kanyang asawa. O kahit paano na lang nito nagawa ang mga bagay na yon. Inisip niya rin tuloy na ang malas at ang tanga-tanga niya dahil hindi niya nagawang mag-ingat. Pinagsisisihan niyang wala siyang alam tungkol sa mga bagay na pwede nilang ikapahamak. Maski ang mga misteryoso at kababalaghang maaari nilang maranasan sa isang liblib na lugar, ay hindi niya napaghandaan dahil hindi naman talaga siya naniniwala nung una sa mga ganoong bagay. Dahil doon, hindi niya tuloy alam ang gagawin at kung paano tutulungan ang pinakamamahal na asawa. Maya-maya pa, natigilan siya sa pag-iisip at pagdarasal nang marinig ang pagpasok ng mga yapak sa tahanang kinalalagyan niya. Ilang sandali pa, dumating nang muli si Mang Narido kasama ang isang binata na sa tingin niya ay 20 anyos pa lamang. Halika dali. Nandito ang anak ko na sinasabi kong sa tingin namin ay inaswang. Tulungan mo siya, lalo na ang batang nasa sinapupunan niya. Sige po. Pero bago po yun, gusto ko munang suriin ang kalagayan niya kung aswang nga ba ang may kagagawan at pananakit ng tiyan niya. Maraming bagay po nagkalat sa lugar natin, kaya mahirap po ang manghusga, lalo na kapag hindi pa natin alam ang punot dulo. Teka, bago mo lapitan ang asawa ko, pwede bang malaman kung sino ka? Ngunit imbis na pansinin at sagutin ang tanong niya, nagpatuloy lamang ang binata sa ginagawa. Mabilis nitong sinuri ang pulso at tiyan ng ginang, pati na ang paghinga nito. Ilang sandali pa, kumuha yon ng isang manipis na tela at bahagyang ipapasok sa bibig ng ginang. Bago magawa, hinawakan ni Cesar ang kamay nito upang pigilan. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ka ba? Anong gagawin mo sa asawa ko? Siya si Andoy. Siya yung albularyong sinasabi ko sa iyo kanina na makakatulong sa anak ko. Sigurado ho ba kayo, Itay? Ayos ka lang ba? Natural sigurado ko, iho. Kasi ako nga ang nagtawag sa kanya, hindi ba? Pero mukha kasi siyang Mukha akong minor de edad at wala pang muwang sa mundo, ganun ba? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Pasensya ka na, nabigla lang ako kasi ang bata mong albularyo eh. Pwede ko na bang matignan ng asawa mo ngayon? Kasi kung hindi ka maniniwala at kung di mo ko pagbibigyan na masuri siya, maputla na siya. At kung hindi ito maagapan, sabay na mamawala sa iyo ang asawa at anak mo. Ganun ba? Sige. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Nakikiusap ako sa iyo, Andoy. Iligtas mo silang dalawa. Iligtas mo mag-ina ko. Sige, hayaan mo na siya. Ako na nagsasabi sa iyong magaling ang binatang si Andoy sa gawaing albularyo, lalong-lalo na sa pagpuksa sa mga aswang. Wala na itong nagawa kundi ang bitiwan ang kamay ng batang albularyo. Matapos nun, ipinagpatuloy nito ang paggagamot kay Linda. Gamit ang kanina pang hawak na tela, ipinasok niya yon sa bibig ng ginang at kumuha ng kaunting laway. Nang magawa yon, gamit ang maliit na plato na may tubig, tawas at dasal, inuhulog ng binata ang tela roon. Ilang segundo pa, ang malinaw na tubig ay unti-unting naging kulay itim. Dahil doon, pinaghalong kaba, gulat at pagkamangha ang naramdaman ni Cesar. Sa tanang buhay niya, ay ngayon lang siya nakakita ng ganung bagay o gawain. Nang mga sandaling yon, naalis na sa isip niya ang agam-agam at pagpigil sa binata. Ang ginawa niya na lang, pinanood niya ito hanggang sa matapos.
Panay ang dasal niya na sana ay magawa nga nitong mailayo sa tiyak na kapahamakan ang kanyang mag-ina. Totoo ngang inaaswang ang babae ito. Hindi lamang ordinaryong aswang, kundi malakas at mabagsik. Ngayon lang ako nakakita at nakaharap ng ganito. Hindi ko maipapangako na magagamot ko siya ng tuluyan pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nang sabihin yun ng binata, napalunok ng laway ang dalawa. Ilang sandali pa, nagpatuloy yun sa ginagawa niya. Sunod nitong kinuha ang 2 palad ng ginang at doon, isa-isa niyang tinusok gamit ang matulis na kahoy, ang pagitan ng mga daliri nito. Habang ginagawa ito, tila may malay ang ginang dahil gumagalaw iyon na tila nasasaktan. Lalapitan na sana ito ni Cesar, ngunit pinigil siya ng albularyo. Teka, huwag mo siyang hahawakan. Hayaan mo akong gawin ko ang lahat para malaman natin at mahuli kung saan nagtatago ang aswang na may gawa nito sa kanya. Yung matanda, ang sabi niya sa amin, nakatira siya sa gubat at... Hindi nyo nga namalayan na inaswang na nga ang asawa mo tapos ngayon, maniniwala ka pa sa sinabi ng matandang yon? Nag-iisip ka ba? Anong sabi mo? Matatalino at mapaglinlang ang mga aswang. Hindi yan basta magsasabi o magtuturo ng kahit na anumang bagay na tungkol sa kanila. Tandaan mo yan. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit na kanino. Kahit na ang pinakamabait na taong makikilala mo ay hindi maaaring pagkatiwalaan. Mula sa mga sinabi ng binatang albularyo, hindi na nakaimik pa ang lalaki. Tama naman ito. Kung naloko nga sila at naaswang, bakit pa siya maniniwala sa mga salitang binitiwan ng matandang minsan na nilang nakausap? Nagtungo na lamang siya sa tabi ng asawang nakakaramdam ng pananakit mula sa ginagawa ng binatang albularyo. Matapos nitong matusok ang bawat pagitan ng daliri, kitang-kita at dinig na dinig nila kung paano magsalita ang ginang na si Linda. Ang nakakakilabot pa ron, iba ang boses nito. Tila boses ng isang matandang babae. Walan mo ko, bata! Anong ginagawa mo sa akin? Ginagambala mo ko sa aking ginagawa! Ah, busy ka ba? Busy ka pala eh. Pasensya ka na kung naabala kita ha. Nahuli lang naman kasi kita na binibiktima mo ang aking kababaryo. Maaari bang tigilan mo na ang ginagawa mo sa kanya? Hindi ka ba naaawa? Huwag mo akong pakialaman kung ayaw mong maski ikaw ay kalabanin ko. Wala kang lakas kumpara sa akin. Kaya kung mahal mo ang iyong buhay, lubayan mo ko. Ay, hindi pwede yun, tanda. Kailangan kong iligtas sa mag-ina laban sa'yo. Hindi ako papayag na mga kababaryo ko ang bibiktimahin mo. Aba, mukhang matapang kang albularyo ka. Kabata-bata mo eh. Wala kang magagawa kung sakaling gusto ko bang kunin ang sanggol sa sinapupunan ng babaeng ito. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit napakalakas ng tulad mo. Hindi ka lamang pala isang aswang kundi isa ring mangkukulam at mambabarang. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang ganyang kakayahan pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang buhay ng mag-ina at kasabay nun, hahanapin kita at ako mismo ang papas lang sa'yo. Hindi mo ko mahanap at lalong hindi mo ko mapapatay dahil hindi mo ko kaya. Isa ka lamang bata at ang tulad mo ay isa lang alikabok para sa akin. Kaya kitang pigain, apakan, saksakin o patayin ng hindi mo ko nalalapitan. Bakit hindi mo gawin? Kapag nagawa mo, sisiguraduhin kong hindi na yun masusundan pa. Humanda ka rin dahil kapag nahanap kita, idadamay ko pati ang angkan na kinabibilangan mo nang hindi na ito maulit pa. At bago mo magawa yon, uunahin ko na ang katawan ng babaeng ito at kasama ang malusog na sanggol sa sinapupunan niya. Nang sabihin yun sa boses matanda, bigla na lamang nagsisigaw si Linda at napahawak sa may kalakihang tiyan nito. Sa muli, namilipit yun sa sakit na nararamdaman. Bumalik na rin ito sa ulirat at sariling katauhan at doon, kitang-kita sa mga mata at mukha nito ang labis na pagtitiis at sakit mula sa kagagawan
ng matandang babae. Hindi ko na kaya, Cesar! Ang sakit ng tiyan ko! Aray! Tulungan mo siya. Tulungan mo ang asawa ko para mo ng awa. Malakas ang kalaban natin. Mukhang hindi ko siya kakayanin. Pero sabi ni Tatay Narido, ikaw ang kilala at pinakamahusay na albularyo sa baryong ito. Kapag yun ang bansag sa'yo, ibig sabihin ay wala kang hindi kayang gawin. Ngayon, patunayan mo sa amin na kaya mong puksain ng aswang, mangkukulam o mambabarang na nananakit sa asawa ko. Saka, hindi ka nag-iisa. Sige, tutulungan kita. Tutulungan ka namin. Basta tulungan mo lang ang asawa at anak ko. Para mo ng awa. Gaya ng sabi ko, hindi ko may papangako dahil Kahit na. Basta, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mailigtas siya. Kahit sa anong paraan o kahit ano pang mangyari, iligtas mo lang siya. Iligtas mo ang asawa at anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. sige, susubukan ko. Ginawa nga ni Andoy ang lahat ng kanyang makakaya. Pinakuha niya sina Cesar at Mang Narido ng mga halamang gamot na matatagpuan lamang sa hindi kalayuan sa isang gubat. Nang makabalik sila, iniligay niya yun sa isang palayok at sinindihan kasabay ang hugis bilog na bato na tanging isang albularyo lamang ang may kakayahang makagawa nun. Ilang segundo, umusok yun ng malakas. Pinaikot yun ni Andoy sa nanginginig na si Linda na tila labis na nilalamig. Kasabay ng kanyang paglakad ay ang pagbulong ng malalakas na orasyon upang paalisin ang sumpa at laway ng isang aswang sa katawan nito. Ilang saglit pa, tila nagwala si Linda at dahil doon, hinawakan na ito ni Cesar at Mang Narido. Kitang-kita nila na halos mamaluktot yun dahil sa sobrang sakit at mula sa balat, nakita rin nila ang paglaki at pangingitim ng mga ugat nito paakyat sa muka. Medyo masakit ang gagawin kong to. Wala nang ibang paraan, kaya sana matiis mo ang sakit ng maibsan din ang sakit na nararamdaman mo sa ngayon. Matapos sabihin yon, lumapit si Andoy sa harap ng ginang at gamit ang isang mahabang ugat na nagmula sa kung anong puno, pinaghahampas nito ang tiyan ng ginang. Dahil doon, mas nagsisisigaw siya at nagwawala. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Baka may mangyari sa kanya. Baka mapahamak ang anak ko. Ang sabi mo, di ba, kahit sa anong paraan o kahit na ano pa man ang mangyari, matulungan ko lang siya? Huwag ka sanang sisira sa mga salita mo dahil ako bilang albularyo ay may isang salita. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Pero, Kung gusto mong gumaling ang asawa mo, matuto kang magtiwala sa akin. Ano, pwede ko na bang umpisahan uli? Muli niyang hinampas ang tiyan ng ginang at makalipas lamang ang ilang minuto, bigla itong bumagsak sa kinahihigaan. Mula sa bibig ng walang malay na ginang, lumabas ang kulay itim na likido. Nang maamoy ni Cesar at Mang Narido, halos masuka sila dahil napakabaho nito. Mabilis namang kumuha ng isang malinis na tela si Andoy at pinunasan yon. Nang magawa na niya, sinuri niya ang kalagayan ng ginang. Napatango siya dahil mukhang pansamantala siyang nagtagumpay na paalisin ang sumpa ng aswang. kumusta na siya? Magiging maayos na ba ang asawa at anak ko? Sa ngayon, oo. Pero hindi rin magtatagal. Kung ordinaryong aswang ang bumiktima sa asawa mo, malamang ay kanina ko pa siya natulungan at nagamot. Yun nga lang, gaya ng sinabi ko sa inyo, sa unang pagkakataon ko lamang nakainkwentro ang ganitong bagay. Kakaiba, isang aswang na may kakayahan din sa pangungulam at pambabarang. Mas malakas pa siya kaysa sa mga aswang na nakalabang ko sa Iloilo nang minsan kaming imbitahan ng aking ama doon. Pero paano yun? Kung hindi pa siya tuluyang maayos, ano na ang sunod na kailangan nating gawin? Anong paraan pa para mailigtas siya? Isa lang ang naiisip ko. Ngunit napakadelikado nun dahil hindi ko pa lubos na alam ang buo niyang kakayahan. Kung anong klaseng itim na kapangyarihan ang meron sa matandang aswang na kasalukuyang bumibiktima sa asawa mo. Ano yun? Baka makatulong kami ni Tatay Narido. Ang hanapin at patayin siya.
Yun ang isang paraan na madalas ding gamitin noon para mahinto ang sumpa nito sa kanyang biktima. Kapag napatay natin ang punot dulo, lahat ng koneksyon nito ay mawawala. Yun nga lang, may mga bagay na maaaring masakripisyo. Sabihin mo, Andoy, kahit anong paraan o sakripisyo ay gagawin namin. Mailigtas lang ang anak ko at magiging apo ko. Ang sakripisyong tinutukoy ko ay hindi tungkol sa inyong dalawa o sa akin. Ito ay tungkol sa babaeng yan at sa magiging anak nito. Kapag napatay ko ang may gawa nito, maaari din siyang madamay. Mahinto man ang sumpa o hindi, maaari siyang mamatay. Hindi ko sinasabing ganun lagi ang nangyayari, pero may pagkakataon na nagaganap yun. O pwede rin nyo namang piliin na hayaan na lamang ang lahat, pero kapag ganun, magdurusa siya habang buhay. Masakit pa nun, hindi siya magtatagal. Ibig sabihin, kahit anong piliin namin mapapahamak siya? Oo, parang ganun na nga. Kaya magdesisyon kayo at ano man ang mapag-usapan nyo, narito ako at handang tumulong. Kahit alam kong bata ang tingin mo sa akin, babalik muna ako sa amin ha. Tawagin nyo na lamang ako kapag may desisyon na kayo at nagkamalay na ang asawa mo. Mauna na ako. Salamat, Andoy. Magdadala na lang ako ng mga gulay at prutas bilang pambayad sa tulong na ginawa mo sa amin. Naku, wag na po Tatay Narido. Wag na po kayo mag-abala dahil hindi naman po ako nagpapabayad. O siya, sige. Maraming salamat talaga sa'yo. Sa pagtango ni Andoy ay siya namang paglabas nito sa tahanang kinalalagyan. Nang tuluyang makaalis, dun lamang muling sinuri ni na Cesar ang kalagayan ng kanyang asawa. Ganun pa rin ang itsura nito. Bahagyang gumagalaw at naroon pa rin ang nangingitim at malalaking ugat sa buong katawan, kasabay ang labis na pagpapawis. Napabuntong hininga si Cesar at sa muli, upang makasiguro, ay inilapat niya ang isang tenga sa tiyan ng walang malay na asawa. Anak, baby, lumaban ka ha. Nandito lang si papa mo. Gayahin mo si mama ha. Lumalaban at nanatiling malakas. Sana ikaw rin anak. Huwag kang magpapatalo lalo na kapag nararamdaman mo kapag may naramdaman kang kakaiba. Suntukin mo o sipain mo basta lumaban ka. Kahit nandito si papa sa labas, gagawin ko ang lahat mailigtas lang kayo ni mama. Anak, bulungan mo rin si mama ha. Lalo na kapag nararamdaman mong sumusuko na siya. Sabihin mo, kayanin niya dahil naghihintay si papa sa inyong dalawa anak. Marinig mo man to o hindi, mahal na mahal ko kayo ni mama mo. Kayo ang buhay ko. Mahal na mahal rin kita. Mahal na mahal ka namin ng baby mo. Salamat sa pagmamahal, asawa ko. Napatayo bigla si Cesar nang marinig ang pagsasalita ng asawang si Linda na nagkamalay na pala ng mga sandaling yon. Mabilis niya tong inilalayan sa pagbangon at kasabay nun, dali-dali ring kumuha ng maiinom na tubig si Mang Narido. Nang mabawi ang lakas, doon na ito kinamusta ni Cesar. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kumusta na ang tiyan mo? Kumusta ang... Mahal, kumalma ka muna. Sabi mo nga kay baby, diba? Lumaban kami. Huwag kang mag-alala. Lalaban kami. Sa ngayon, medyo nanghihina pa ako pero nararamdaman ko namang ligtas ang anak natin. Mabuti naman kung ganun. Tingnan mo nga oh, hindi pa rin nawawala yung maiitim na ugat sa katawan mo. Isa pa, maitim din ang ilalim ng mga mata mo at nanunuyo ng labis ang labi mo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Siya nga pala, ano ba ang nangyari? Nawalan ka ng malay dahil sa labis na sakit na nararamdaman mo. Kaya pala ako nanghihina. Alam mo, may napanaginipan din akong masama. Ano namang napanaginipan mo? Naligaw daw ako sa isang madilim na nakakatakot na gubat. Wala akong kasama nun at patuloy kitang hinahanap. Pero imbis na ikaw ang makita ko, isang matandang babae nakasalubong ko. Sa totoo nga niyan, siya rin yung...
Yung matandang babae na nakasalubong natin habang papunta tayo rito sa baryo? Siya ba? Oo, siya nga. Pagkatapos nun, kinuha niya ang kamay ko dahil tutulungan niya raw akong makauwi. Sumama naman ako pero habang papalapit sa bahay na sinasabi niya, napansin kong hindi yun ang bahay natin. Ibang-iba yun. Hindi ko alam pero bigla akong tumakbo sa panaginip ko. Hinabol niya ako at sobrang nakakatakot ang itsura niya. Nung malapit na siya sa akin, nakita ko kayo ni tatay. At bukod sa inyo, may isa pa akong nakitang lalaki o binata. Matapos nun, hindi ko na maalala ang ibang mga pangyayari. Hanggang sa magising na lang ako sa pananakit at nawalan na naman ng malay dahil parang may humahampas sa akin. Lahat ng mga huling sinabi mo ay nangyari, mahal. Si Andoy. Andoy ang pangalan ng binatang nakita mo na isang mahusay na albularyo. Pero matanong ko lang, ano ba ang itsura ng bahay na nakita mo? Iniisip ko kasi, baka yun din sa realidad ang tahanan ng matandang babae na bumiktima sa'yo. Bumiktima? Teka, hindi ko maintindihan. Ano bang nangyari sa akin? Upang hindi malito at maliwanagan ang pag-iisip, agad na isinalaysay ni Cesar ang lahat-lahat sa kanyang asawa. Mula nang mawalan siya ng malay at hanggang sa magamot nga ito ng binatang albularyo, pagkatapos niyang marinig yun, ay hindi na iwasan ni Linda ang mapaluha. Hindi niya lubos maisip na mabibiktima siya ng isang aswang, gayong taga rito naman talaga siya at dapat alam niya na ang mga bagay na yon. Oh, tahan na, huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Ang mahalaga ngayon, bumubuti na ang pakiramdam mo at... Hindi eh. Kasalanan ko talaga to. Dahil kung naging mas maingat sana ako, sana hindi malalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ng magiging anak natin. Ito yung bagay na gusto kong sabihin sa iyo, mahal. Ang tungkol sa mga aswang, mga kulam, mga barang, at mga engkanto na madalas mangyari sa lugar na to. Ang masakit kasi nun, alam ko na nga may ganun pero anong nangyari? Tumanggap pa rin ako ng pagkain sa hindi nating kakilala. Kung nag-isip lang sana ako at naging mas maingat, edi sana hindi mangyayari ang mga bagay na to. Mahal, gaya ng sabi ko sa'yo, hindi mo kasalanan dahil naging mabait ka lang sa lahat ng mga tao. Noong mga panahon na yun, nagutom ka lang at nauhaw kaya napatanggap tayo ng pagkain at tubig nang wala sa oras. Kahit man ako ay may pagsisisi pero wala eh. Ano pa bang magagawa natin? Sa ngayon, ang kailangan na lang nating intindihin ay ang kaligtasan mo at ng anak natin. Anak, tama si Cesar. Walang ibang dapat nasisihin dahil sa mga nangyari. Dapat nga ako magalit sa sarili ko. Dahil nung nalaman kong pupunta kayo rito, hindi ko man lang kayo nasabihan o nabigyan ng babala tungkol sa mga ganitong bagay. Kung pumasok lang sana sa isip ko yun, sana hindi na umabot pa sa ganito ang lahat. Pero gaya nga ng sabi ng asawa mo, ang mahalaga ngayon ay nagiging maayos na ang kalagayan mo at pananatilihin natin yon. Kung nabubuhay pa ang nanay mo, yun din ang sasabihin niya sa'yo. Kaya sana anak, huwag kang panghinaan ng loob. Kakayanin natin to. Lalaban tayo sa kung anumang nilalang ang nananakit sa'yo at sa magiging anak mo. Salamat, Tay. Salamat. Mahal, hindi niyo ako pinabayaan. Hayaan niyo. Ako man ang biktima rito, ay pipilitin kong lumaban para sa inyo. Na rin sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Nang matapos sa pag-uusap, muli nang pinuntahan at tinawag ni Mang Narido ang albularyong si Andoy. Nang makabalik at kasama na ito, muling sinuri ng binata ang kalagayan ng ginang. Ngunit imbis na matuwa, tila nagtaka pa ito at napakunot ng noo ng mga sandaling yon. Wala kang nararamdaman na kahit na ano? Pananakit ng tiyan, ng katawan, o ng kahit na ano paman? Gaya ng naging sagot ko kina Tatay at Cesar, wala na akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko. Maliban lang sa medyo nangihina pa ako.
Nakapagtataka talaga. Hindi kasi ito ang inaasahan kong mangyayari. Teka, hindi ka ba natutuwa na bumubuti na ang kalagayan ko? Na magiging ligtas na kami ng anak ko? May alam ka ba talaga? Napakabata mo pa para... Hindi edad ang tinitingnan para makapagdigtas ka ng isang buhay. Kung hinayaan kita kanina, sana ay pinagluluksa ka na ng asawa at ama mo. Mahal, ganyan din ang unang naging impresyon ko sa kanya. Pero maniwala ka, ako na nagsasabing magaling si Andoy. Andoy, ikaw na sana ang bahala magpasensya ha. Inisip namin na masyado ka pang bata para sa ganitong gawain. Kaya sa muli, humihingi talaga ako ng tawad sa'yo. Ayos lang yon. Hindi lang naman din kayo ang unang nagsabi sa akin ng ganyan eh. Sa tuwing manggagamot ako at may tutulungan, yan din ang unang nilang naiisip at nagiging tanong. Hindi ko naman kayo masisisi dahil maaga ako namulat sa ganitong gawain. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon, kundi ang kalagayan mo, Ginang. Pasensya ka na sa inasal ko. Napaisip lang kasi ako kung bakit ka nagtataka na maayos na ang kalagayan ko. Hindi ba't dapat ay matuwa ka? Gaya mo, nagtataka rin ako. Sinubukan mo naman tumingin sa salamin nang makita mo kung talaga bang maayos na ang kalagayan mo. Tandaan nyo, sa ganitong bagay, ang biglang pagiging maayos ng lahat kahit hindi pa man nasusolusyonan ay nag-uugat sa mas malaking trahedya o pangyayari. Mang Narido, maaari niyo bang bigyan ng salamin ang anak niyo po? Sige, meron ako rito. Nang maiabot na nga ni Mang Narido ang salamin sa anak, nagulat yon nang makita ang kanyang itsura. Doon niya lang din tuluyang napansin ang mga ugat sa mga kamay, paa, katawan at buka. Nabanggit ito ni Cesar kanina, ngunit ipinagsawalang bahala niya lamang yon dahil sa pag-aakalang maayos na ang pakiramdam niya. Dahil doon, muli siyang napaluha dahil mukhang tama nga ang pagtataka ng binatilyong albularyo. Mukhang hindi pa nga tapos ang lahat. Hindi ko maintindihan. Nagsasabi ako ng totoo. Wala na akong nararamdaman pang iba bukod sa panghihina. Pero bakit ganito ang itsura ko? Mahal, yan nga ang tinutukoy ko kanina kaya tinanong kita ng ilang beses kung sigurado ka na bang maayos ka na ba. Kung okay na ang pakiramdam mo. Andoy, sa tingin mo, bakit nagkakaganito pa rin ang asawa ko? Nang pansamantala ko mapigilan ang sumpa ng aswang, alam kong magiging maayos ang pakiramdam niya. Pero hindi sa ganitong paraan na para bang walang nangyari. Alam kong hindi pa tapos ang lahat kaya nakapagtataka na maayos na ang panloob na pakiramdam niya. Pero sa panlabas, hindi yun umaakma. Sa tingin ko, kailangan ko lang maging handa. Maging handa saan? Hinala ko lang ito. Pero hindi ako sigurado na baka kumikilos na matandang aswang sa matahimik na paraan. Kilala ko mga aswang. Hindi sila basta-basta tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sa ngayon, ipagpasalamat na lang natin na maayos na ang pakiramdam mo pero wag nating iwawaglit sa isipan natin na hindi pa natatapos ang lahat. Cesar, alagaan at bantayan mo mabuti ang asawa mo. Bukas ng gabi, aalis ako para hanapin ang matanda. Bukas agad? Napakabilis naman. Oo, bukas na bukas din. Wala na tayong dapat na sayangin pang oras dahil hindi maganda itong nangyayari ngayon. Kailangan maunahan ko ang matandang aswang. Nagpaalam na ngang muli si Andoy na lalabas sandali upang magpahangin dahil sa labis na pag-iisip. Hindi niya mawari kung ano ang mali sa mga nangyayari. Sa isip niya, kailangan niyang malaman kung ano nga ba ang ginagawang hakbang ng aswang na makakalaban nila. Samantala, naiwan sa loob ang nag-aalangang si Cesar at Mang Narido at gaya ng isa, nagtataka na rin sa itsura ni Linda na hindi umaakma sa pakiramdam nito. Gaya ng sabi ng binatang albularyo, naroon pa rin sa buong katawan nito ang malalaki at maiitim na mga ugat na nakakatakot nga namang pagmasdan. Wala ngang nagawa ang ginang, kundi ang mahiga at magpahingang muli upang masiguro na rin ang maayos niyang kalagayan. Ilang sandali pa, nang makatulog ito,
Nagpasyang lumabas si Cesar upang makausap ang binatang albularyo na si Andoy. Nang mga sandaling yon, dapit hapon na at mukhang kakainin na rin ng dilim ang buong paligid. Nakita niya ang binata na nakaupo sa nakatumbang puno, kaya naman agad niya yung tinabihan, kasabay ang pag-abot ng bagong timpla at mainit na kape. Oh, kape ka muna, Andoy. Marami ka ng tulong na binigay sa amin pero hindi pa namin nasusuklian yon kahit sa maliit na bagay o paraan man lang. Ayos lang yun. Hindi naman ako umaasa sa mga ganung bagay o naghihintay ng magiging kapalit. Sabi nga ng ama ko noon, tumulong sa nangangailangan. Tumulong dahil yun ang misyon namin at hindi dahil sa mga ibibigay o ibabayad ng mga tao. Sa nakikita ko, huwag mo sanang mamasamain ha. Napakabata mo pa pero ang lalim na ng kaalaman na meron ka. Matanong ko lang, sino ka nga ba? Saan ka nagmula? Bakit sa murang edad naging albularyo ka na? Sa totoo niyan, marami ding albularyo sa Maynila. Hindi ko alam kung sino ang tunay at peke sa kanila pero sa unang pagkakataon, ngayon lamang ako nakakita ng mas bata at talaga namang mahusay na albularyo. Hindi lang bata, sobrang bata pa. Kaya nga ganun na lang ang naging reaksyon namin mag-asawa sa'yo. Sakala mo napansin ko, napakaseryoso mong tao. Kailanman ay hindi pa kita nakitang ngumiti. Alam mo, wala sa edad ang pagiging albularyo. Hindi rin edad ang magdidikta kung pipiliin mo makatulong sa kapwa o hindi. Ang angkan ko ay nagmula sa lahi ng mga albularyo. Simula pa sa aking ama, sa mga lola at lolo ko, hanggang sa mga ninuno namin, ay bukas na sa gawaing panggagamot. Kay lola at kay tatay ako natuto sa likas na panggagamot. At kay lolo naman, nung nabubuhay pa siya, sa kanya ko natutunan kung paano kumilatis ng aswang at kung paano kalabanin ng isang uri ng nakakatakot na nilalang. Karamihan sa amin ay tubong Iloilo, pero napadpad dito sa Aklan na makapag-asawang muli ang aking tatay ng tiga rito. Isinama namin si lolo dahil wala nang ibang mag-aalaga pa sa kanya maliban sa aking ama. Bata pa ako ay ginagawa ko na ito sa tulong ng gabay nila. Kaya pala, ngayon ay naiintindihan ko na. Alam mo ba kung bakit mas lalo ako naging interesado noon na mapuksa ang mga aswang? Bakit? Namatay kasi ang totoo kong nanay sa kamay ng isang aswang. Pinatay siya ng walang kalaban-laban. Kaya naman nangako kong magiging mahusay upang kung sakaling may makaharap ako, ay agad kong tutugisin at papaslangin. Ang saklap naman pala na naging buhay mo bilang bata. Ang ama mo, nasaan? Wala na rin ang ama ko. Namatay siya nitong nakaraang taon nang mapasaba kami sa isang angkan ng mga aswang. Natalo namin sila, pero anong kapalit? Buhay ng ilang albularyo kasama na ang sarili kong ama. Nawala man siya, wala akong naging pagsisisi dahil siya mismo ang humubog sa akin mula sa pagiging normal na bata hanggang sa maging isang ganap na albularyo. Ipinamana niya ang lahat ng kaalaman, kagamitan, at kakayahan na meron siya para maipagpatuloy ko ang layuning sinimulan nila. Teka, may iba ka pa palang mga kasama? Nasaan sila? Wala na. Nagkawatak-watak na ang aming samahan matapos mangyari ang sagupaan sa pagitan ng mga aswang at albularyo. Ang iba ay pinili na ang tahimik na buhay. Samantalang ang iba naman ay nagtungo na sa malalayong lugar o probinsya upang doon na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin. Hindi lang naman sa Aklan may mga aswang engkanto o kung ano paman. Kung ako ang tatanungin, maganda ang naging desisyon nila dahil mas marami kami matutulungang mga taong nangangailangan. At ikaw, bakit mo piniling manatili rito? Sabi mo nga, parehong namatay ang mga magulang mo dito sa lugar ng Aklan. Bakit pinili mo pa rin ang lugar na naghatid sa'yo ng madilim na nakaraan? Sa isang dahilan. Gaya ng pangako ko, hindi ako aalis at hindi ako titigil sa pag-usig sa mga aswang hanggat may natitira pa sa Aklan. Mahabang katahimikan din ang nangyari matapos ang madugong sagupaan na yon. Ngayon, nagising uli ang diwa ko sa pagiging albularyo nang malaman ko ang kalagayan ng asawa mong si Linda.
Naranasan ko na ang mawalan ng mahal sa buhay, lalo na ng isang ina. Kaya naman parang bumabalik ang sakit sa akin nang makita kong ganun ang nangyayari sa asawa mo. Alam ko, ibang-iba to sa mga nakalaban na namin, pero pangako, kahit bata ako sa paningin nyo, gagawin ko ang lahat. Mapuksa lang ang aswang na yon at mailigtas ang asawa at anak mo. Maraming salamat talaga, Andoy. Ngayon mas lalo ako natutuwang ikaw ang unang hininga ng tulong ni Tatay Narido dahil kahit bata ka pa, mas nakikita kong responsable ka sa ganitong gawain. Sana, lahat ng mga albularyo ay kagaya mo. Gaya nga ng sabi ko, maraming peke o hindi tunay ang nagkalat. Ikaw pa lang ang nakita kong totoo at may puso sa ganitong gawain. Salamat din. Nakakataba ng puso ang mga binigkas mong salita. Nararamdaman ko tuloy na tama ang desisyon kong lumaki sa ganitong tungkulin dahil... Cesar! Ay! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Mabilis na napatayo si Cesar kasama si Andoy at mabilis na pumasok sa loob ng tahanan. Doon ay nadatnan nila si Linda na nakataas ang dalawang palad habang napupuno yun ng dugo. Nang tingnan nila ang maselang parte ng katawan nito, labis din ang pagtagas ng dugo mula roon. Natatarantaman, mabilis na kumuha ng malinis na tela si Cesar at Mang Narido upang takpan at pigilin ang pag-agos ng dugo. Samantala, agad ding lumapit si Andoy upang suriin ang kalagayan nito, lalo na ang tiyan na napansin niyang bahagyang lumiit. Ilang segundo pa, nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa natuklasan. Nang makita ni Cesar ang reaksyon ng binatang albularyo, nakaramdam sila ng kaba at takot. Alam nilang hindi magandang balita ang mga sasabihin nito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Anong nalaman mo? Buhay pa ba ang anak ko? Bakit labis ang pagdurugo ko? Bakit? Sabihin mo sa akin! Huwag kayong mabibigla sa mga sasabihin ko ah. Sabihin mo na! Buhay pa ba ang anak mo na nasa tiyan ko? Sabihin mo na! Nasa tiyan ko pa ba siya? Sumagot ka! Wala na akong nararamdamang buhay sa tiyan mo. Wala nang paghinga nagmumula rito. Cesar, Mang Narido, Linda. Wala na ang bata sa sinapupunan niya. Ikinalulungkot kong sabihin, mukhang nakuha na siya ng matandang aswang. Hindi! Hindi! Hindi totoo yan, Andoy! Imposibleng makuha niya ang anak ko, gayong wala naman siya rito. Hindi pwede! Buhay pa ang anak ko! Nandito pa siya sa tiyan ko! Antoy, mali ka! Mali ka ng sinabi mo! Buhay pa ang anak ko! Hindi siya nakuha ng aswang! Anak, dali sumipa ka! Magparamdam ka! Nandiyan ka pa ba, di ba? Anak, pakiusap naman! Magparamdam ka! Gusto ko mang bawiin ang mga sinabi ko pero yun ang totoo. Ito na ang kinakatakot ko kanina. Kumikilos siya sa matahimik na paraan. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun pero sa tingin ko, may kinalaman ang kaalaman niya sa pangungulam. Cesar, hahanapin at pupuksain ko ang matandang aswang na kumuha sa anak mo. Hindi na bukas, kundi ngayon din. Sasama ako sa'yo. Gusto kong makita siyang muli at mapatay kasama mo. Hindi maaari. Delikado ang gagawin ko. Kailangan ka ng asawa mo ngayon lalo na nagluluksa pa siya dahil kapag kawala ng inyong anak. Hindi. Sige na, ako na ang bahala sa anak ko si Linda. Heto ang gulok, Cesar. Sumama ka kay Andoy at siguraduhin yung mahanap at mapapatay yung matandang aswang na yun. Siguraduhin yung magbabayad siya sa ginawa niya. Nang sa ganon, ay hindi na ito makapampiktima pa ng iba. Sige na, lumalalim na ang gabi. Umalis na kayo. Salamat po, Tay Narido. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong mahahanap at mapapatay namin siya. Linda, mahal. Lumaban ka. Hindi dito natatapos ang lahat. Magpakatatag ka. Mukhang nawala man ang anak natin. Pero hindi nito mapipigil ang galit ko na maipaghiganti siya at makuha ang hustisya.
Hintayin mo ako. Babalik ako bitbit ang ulo ng matandang aswang na yon. Mag-iingat kayo, mahal ko. Ana, Cesar, bilisan natin. May tutugisin pa tayong aswang. Gamit ang sinindiang sulo, binaybay ng dalawa ang madilim, malawak at nakakatakot na gubat sa hindi kalayuan sa kanila. Hindi nila alintana ang mga nagtataasang puno at damo na ang iba ay halos magbigay ng sugat at pangangati sa kanilang mga balat. Ilang minuto pa ang lumipas nang makalayo-layo na sila. Napansin ni Cesar na tila bumabalik lang sila sa mga dinadaanan. Teka, huminto muna tayo sa paglalakad. Ako lang ba? Napansin ko kasing nadaanan na natin to kanina eh. Tingnan mo yung puno ng akasya. Di ba nakita natin yung kani-kanina lamang? Naliligaw ba tayo o nililigaw tayo? Hindi ko napansin. Nadala ako ng galit at inis sa aswang na yon. Kaya dire-diretso lamang ang ginagawa kong paglalakad. Magaling. Dahil nakita mo ang mga bagay na to. At tama ka. Nililigaw nga tayo. Pero nino? O ng ano? Hindi ba isang engkanto ang gumagawa ng mga ganitong bagay? Kung hindi ako nagkakamali, kailangan natin baliktarin ang mga damit natin. Yun daw ang paraan para hindi tayo mapaglaruan ng isang engkanto. Alam kong kakayahan yun ng isang engkanto, pero Cesar, wala akong nararamdamang engkanto ngayon. Hindi ang nilalang na yun ay may gawa nito sa atin. Nakapagtataka na talaga. Sa tagal ko na sa ganitong gawain, ngayon lamang ako nakakita o nakaramdam ng isang kakayahan na pinagsama-sama na ang lahat. Teka, hindi kita maintindihan eh. Anong pinagsama-sama? Saka bakit sinasabi mong hindi engkanto ang may gawa nito? Ama ka na narinig. Hindi nga engkanto, kundi gaya ng paghihirap na nangyayari sa asawa mo. Isang aswang pa rin ang kalaban natin. Ano? Ibig sabihin, ang matandang babae pa rin ang gumagawa nito sa atin? Imposible yata. Hindi ba't isang engkanto lang ang... Yan din ang iniisip ko. Nakapagtataka lang ang kaya niyang mangulam at mangbarang. Pero ang gawaing pang-engkanto, ngayon lang ako kinabahan ng ganito, Cesar. Maganda tayo. Dahil ang aswang na makakalaban natin ay hindi basta-basta. Kung iisipin, tila mas malakas pa siya sa isang buong angkan dahil sa taglay niyang kakayahan. May ibibigay ako sa'yo. Alam kong magagamit mo to kung sakasakaling makaharap natin siya. Inabot nga ni Andoy ang isang lumang kwintas na kung saan ay may maliit at kulay puting bato sa dulo. Nang makuha naman ni Cesar yon, nagtataka pa man ay agad niya yung isinuot. Wala naman siyang kakaibang naramdaman ng mga sandaling yon. Para saan to? Isang kagamitan, kakayahan at proteksyon. Ang batong nasa dulo niyan ay tinatawag na mutya at yan ay nagmula pa sa malayong kabundukan sa lupain ng Mindanao. Nakuha nun ng aking ama at ipinamana sa akin bago siya mawala. Teka. Bibigyan mo ko nito. Ito ba'y power? Ano to? Apoy, tubig, lupa at hangin? Teka, paano ba gamitin to? Hihimasin ko lang ba? Teka, masubukan nga. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Ang kakayahan o kapangyarihang tinataglay ng bagay na yan ay magagamit mo lang kung naniniwala at nananalig ka sa kanya at sa kaya nitong gawin. Hindi mo to kailangang utusan o tawagin. Kusa mo itong mararamdaman, lalo na sa gitna ng kapahamakan o kamatayan. Tayo na, lumalalim na ang gabi. Baka mas lalong lumakas pa ang kalaban natin. Tara, baliktarin na natin ang ating mga damit. Ibig sabihin tama nga ako? Pambihira. Napapanood ko lang to sa TV noon ah. Mabilis ngang nagbaliktad ng mga damit ang dalawa. Pagkatapos nun, naglakad na ulit sila at sa pagkakataon na yon, nagbago na ang landas na tinatahak nila. Ilang minuto pa, narating na nila ang isang malawak na kapatagan. Tila ang lupain yun ay napapalibutan ng mga nagtataasang puno, kaya't ngayon lang din ito nakita ni Andoy. Nang tanawin nila ang pinakagitna ng kapatagan, doon ay natanaw nila ang nag-iisang bahay kubo. Agad namang inalis ng binata ang apoy sa sulo. Oh, ba't mo pinatay?
Madilim. Baka hindi natin makita yung susugod na aswang. Makikita nga natin siya, pero mauunahan niya tayo kapag nalaman niyang narito tayo. Nararamdaman ko, nandyan siya sa maliit na bahay kubo. Hindi na nakapagtataka dahil yan lang ang tahanang makikita rito, sa gitna ng kagubatan at kapatagan. Anong gagawin natin? Susugod na ba tayo? Humanda ang aswang na yan sa ginawa niya sa mag-ina ko. Lalong-lalo na sa anak ko. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Teka, huwag ka munang gagawa ng kahit na anong hakbang. Kung natatandaan mo, alam niyang narito na tayo. Minsan niya na tayong iniligaw sa gubat kaya marahil, alam niya na napaparating tayo. Halika, sundan mo ako. Pasimple tayong papasok at saka siya papatayin. Tama ka. Mabuti ng planado kaysa malaman niya at maunahan tayo. Tandaan mo rin, iba siya sa mga aswang na naririnig mo. Hindi ko pa man nauunawaan, pero gaya ng sabi ko, halos lahat ng kakayahan ay meron siya. Cesar, tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo. Lagi akong nauunang maglakad sa'yo, at kapag nagkataon na ako ang nasa likuran, maniwala ka, hindi ako yun. Ha? Teka lang. Lalong hindi ko maintindihan eh. Basta, sumunod ka na lang. Kung mangyari man ang sinasabi ko, malalaman mo rin ang ibig ko sabihin. Basta maging handa ka at alerto ka sa mga maaaring mangyari. Nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad ng mahina habang nagmamasid sa paligid. Bukod sa paghinga, ang mga huni lamang ng kung ano-anong mga insekto ang kanilang naririnig. Habang papalapit naman sa bahay kubo, labis ang kabang nararamdaman ni Cesar. Ngunit sa isip niya, galit dahil iniisip niya ang nangyari sa asawa at anak. Hindi siya makapaghintay na makaharap at mapatay ang matandang aswang. Nang nasa harap na, sinenyasan ni Andoy si Cesar na magtungo sa likod dahil siya ang dadaan sa mismong pinto ng bahay kubo. Sa pagtango, nagtungo na nga si Cesar sa likod ng tahanan at doon, napahinto siya at napalunok ng laway nang makita ang matandang babae na nakasilip sa nakabukas na bintana habang nakangiti. Sa labis na kaba, hindi na siya nakasigaw o nakapaglabas man lang ng tinig. Ang tanging nagawa niya lamang ng mga sandaling yon ay itaas ang nanginginig na kanang kamay kung nasaan ang kanyang gulok. Naisipan mo pa talagang bumisita sa aking tahanan, Cesar. Ikaw pa mismo ang pumunta rito. O sabihin na nating kusang lumapit sa sarili mong kamatayan. Hayop ka! Akala ko'y naging mabait ka lang sa amin. Akala ko ganito lang ang lahat sa aklan, pero nagkamali ako. Sinaktan mo ang asawa ko at pinatay mo ang anak ko. Bakit? Bakit mo gagawin yun sa mga taong hindi ka naman inaano? Bakit? Sumagot ka! Dahil yon ang nagpapaligaya sa tulad ko. Dahil doon ako labis na sumasaya, Cesar. Lalo na kapag nakakaamoy ako ng isang sanggol. Mabango sila sa pang-amoy ko. Lalo na kapag nasa sinapupunan pa lamang. Alam mo ba, ang sarap ng karne ng anak mo. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin sa lalamunan ko ang lasa ng laman at dugo na nagmula sa kanya. Walang hiya ka! Napakahayop mo! Mamatay ka na! Susugod na sana si Cesar patungo sa naturang bintana kung nasaan ang matandang babae. Ngunit napahinto siya at napaluhod ng dahan-dahan dahil sa pananakit at pamamanhid ng kanyang mga binti. Ilang sandali pa, nakaramdam din siya ng sakit sa tiyan, kaya naman tuluyan siyang napadapa sa lupa at pinilit na magsuka. Nang mailabas ang nagmumula sa tiyan, kitang-kita niya ang buhay na mga insekto gaya ng gagamba, ipis, uod at kung ano-ano pa. Ay nakalimutan ka yata. Siguro naman, alam mo na kung anong klaseng nilalang ako. Paano mo nagagawa mga bagay na to? Paano mo... Gamit ang bagay na to. Tingnan mo kung paano kita pahirapan pati na ang kasama mong albularyo. Humanda ka! Mamamatay ka na! Ah! Bago pa makasugod ang kakapasok pa lamang na si Andoy, bigla rin itong napaluhod ng pigain ng matandang babae ang dalawang hawak na bagay na hugis tao.
ng mga sandaling yon. Sabay sila ni Cesar sa pagsigaw dahil sa nararamdamang sakit sa buong katawan. Ilang sandali pa, gaya ng isa, nagsuka na rin ng mga buhay na insekto si Andoy. Imposible! Paano mo nagagawa mga bagay na hindi naman dapat kakayahan ng isang aswang? Sino ka nga ba talaga? Saan mo natutunan ng mga bagay na to? Bakit? Ang tulad mo lang ba may kakayahang mag-aral ng iba't ibang kaalaman? Nung ipinanganak ka, iho, hindi ba't ordinaryong bata ka lamang din? Hindi ka naman siguro masasabing albularyo kagad kung hindi ka dumaan sa masusing pagsasanay. Siguro, hindi mo rin ako maalala, pero ang ama mo, kung buhay pa siya, matatandaan niya ang pagbumuka ko. Teka, naroon ka rin ba na mangyari ang sagupaan sa pagitan ng mga aswang at albularyo? Ginagawa mo ba to para maghigante? Oo, hindi lamang upang magigante kundi ubusin ang lahing meron ka. Ginamit ko ang mag-asawa upang malaman kung sino-sino ang mga albularyo at ngayon, kusa kang lumantad sa harap ko. Minsan mo na ako nakausap sa katawan ng babaeng si Linda. At dahil ang sinabi ko noon, bago ako mapaslang, ay uunahin na kita. Gamit naman ang matulis na karayom, isa-isang pinagtututusok ng matandang babae ang dalawang bagay na hugis tao. Dahil sa ginawa niya, mas lalong napasigaw ang dalawa dahil sa labis na sakit na tila ba sinasaksak sila ng isang patalim. Pinilit ni Andoy na lapitan ang matanda habang hawak ang kanyang punyal, ngunit hindi niya magawa, lalo na nang ibagsak nito ang hugis taong bagay at apakan ng malakas. Napatapa si Andoy at kahit nahihirapan, pinilit niyang magsalita upang maliwanagan sa napakaraming katanungan. Hindi ko maintindihan. Kung isa ka sa mga aswang na nakasagupa namin nun, paano ka nagkaroon ng kakayahan sa pangungulam, pambabarang, at lalong-lalo na sa mga engkanto? Ikaw lamang ang nakakagawa ng kanyang bagay. Paano? Saan ka natuto? Gaya ng sinabi ko, natuto ako sa pamamagitan ng pag-aaral sa ganitong mga kakayahan. Marami akong nilapitan at kinausap. Lahat sila ay napapayag ko, lalo na nang malaman nilang para ito sa pag-iiganti ko, iho. Nagawa kong magtiis. Nagawa kong panghawakan ng pag-asang babalik ako dahil sa ginawa ng ama mo. Mga albularyo at ng buong angkan mo. Totoo ngang iba ang nagagawa ng galit at paghihiganti. Kahit alam mong kayo ang unang nanggulo sa aklan, kayo pa rin ang matatapang at tila may karapatang magsabi na inapi kayo at ng mga kaangkan mo. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang galit at dapat na maghiganti. Cesar, ngayon na! Napalingon nga ang matanda sa harap ng bintana at doon, humampas ang matalim na gulok na nagmumula sa nangihina ngunit nakatayong si Cesar. Dahil sa bilis, hindi agad nakaiwas ang matandang babae, kaya naman nagkaroon ito ng malalim na hiwa sa muka. Napaatras ito at kasabay nun, nabitiwan ang hawak na mga bagay, kaya naman mabilis ding nakabangon si Andoy. Tila nanginig naman ang matanda at unti-unting tumuwid ang katawan. Ilang segundo pa, namula ang mga mata nito kasabay ng paghaba ng mga maiitim na balahibo at mga matutulis na kuko at ngipin. Pagkatapos nun, lumabas sa bibig nito ang mahaba at matulis na dila habang tumutulo pa ang napakalagkit na laway. Halos matulala ang dalawa sa napagmasdan. Ang matandang babae na kanina lamang ay mangkukulam sa harap nila, ngayon ay isa ng mabagsik at nakakatakot na aswang. Bago pa makagawa ng pagsugod ang aswang, mabilis na kumilos si Andoy. Gamit ang bilis, liksi at punyal na nasa kanang kamay, tumalon siya at sinakyan sa likod ang aswang. Nang magawa niya yon, malalakas at paisa-isa niya tong pinagsasasaksak sa batok at likod. Ngunit, nahirapan siya dahil tila pader ang balat nito sa tigas. Nang makita naman ni Cesar ang kalagayan ni Andoy sa nagwawalang aswang, mabilis din siyang kumilos gamit ang hawak na gulok. Pinagtatataga niya ang mga paa at kamay ng aswang. Ngunit gaya ni Andoy,
Nahirapan silang sugatan ito. Ilang minuto nilang ginagawa yon at nang makakuha ng pagkakataon ang aswang, malakas nitong hinampas si Cesar, kaya naman tumilapon ang lalaki sa dingding ng tahanang yun. Samantala, dahil matatag ang pagkakasakay ni Andoy sa likuran ng aswang, mabilis na tumakbo ang aswang sa labas. Hindi! Andoy! Kahit madilim, pinilit ni Cesar ang tumakbo upang masundan ang aswang kung saan nasa likod pa nito si Andoy. Bago siya makalapit, narinig niya ang malakas na sigaw mula rito dahil tila nasaktan na yon ng aswang. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makalapit ay nakita niyang nakatayo si Andoy habang hingal na hingal pa. Nang pagmasdan niya ang lupa, nakita niya roon ang katawan ng matandang babae na bumalik na sa dating anyo. Sa pagkakataon na yon, mukhang natalo na nga at napatay na ni Andoy ang kalaban. Patay na ba siya? Teka, kailangan kong makasiguro. Pinatay ng aswang na to ang anak ko. Kaya't hindi ako papayag kung sakasakaling humihinga pa siya. Tatagtarin ko siya ng pinong-pino. Patay na siya, Cesar. Patay na ang kinasusuklaman mo. Bumalik na tayo, baka makita pa siya ng ibang mga angkan niya. Baka hindi natin kayanin kung sakaling mangyari yon. Hindi nakinig si Cesar. Nang higpitan niya ang pagkakahawak sa gulok, napahinturin siya nang maramdamang nag-init ang kwintas na suot niya. Mula sa gilid ng mga mata niya. Madilim man ay pinilit niyang pagmasdan si Andoy na nasa likuran niya. Pagkatapos nun, ibinalik niya ang tingin sa matandang babae na nakahandusay. Nang mga sandaling yon, alam niyang may mali. Hindi niya man masabi kung ano, pero yun ang nararamdaman niya. Isa pa, nagtatayuan ang kanyang mga balahibo at labis ang kaba sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa ang lumipas, nagpasya siyang magpanggap at makisabay na lamang sa mga nangyayari. Oo, tama ka. Mukhang patay na nga siya, Andoy. Tara na, umuwi na tayo at ibabalita ako sa asawa ko mga nangyari. Sigurado ako matutuwa siya kapag nalaman niyang patay na ang aswang na kumuha sa anak namin. Tara, mauna ka na sa paglalakad. Nang marinig ni Cesar ang mga tinura nito, doon niya napagtantong hindi si Andoy ang kaharap niya ngayon. Muli pa siyang sumilyap sa matandang babae upang makasiguro. Dahil madilim, isang paraan ang naisip niya upang makasiguro na tama ang hula niya. Sa pagkakataon na yon, hindi siya papayag na maisahan ng matalino at nakakatakot na aswang. Sige, sundan mo ako. Kukunin ko lang yung iniwan natin doon sa isang malaking puno. Nagsimula sa paglalakad si Cesar habang hawak ng mahigpit ang gulok. Nasa daan man ang tingin, hindi niya inalis sa sarili ang pagiging alerto at handa kung sakasakaling tama ang nasa isip niya. Samantala, ang Andoy na pinaghihinalaan niya ay nakasunod lamang sa kanya. Ilang minutong paglalakad pa, narating na nila ang malaking puno at doon, pinulot ni Cesar ang daladalang sulo kanina. Gamit ang pagsindi, nilagyan niya yon ng apoy at nang biglang iharap kay Andoy, nakita niya ang mukha nito. Doon ay nagulantang siya dahil tama ang hinala niya. Hindi ito ang binatang albularyo na kilala niya. Napatunayan niya yon dahil sa malalim na sugat o hiwa sa mukha nito na alam niyang siya ang may gawa kanina. Napalunok siya ng laway at pinakalma ang sarili. Sandali pa siyang tumanaw sa likuran ng kaharap kung nagkamalay na ba o nakasunod na ang totoong Andoy. Bakit parang kakaiba ang mga kinikilos mo? Hindi ba dapat masaya ka dahil napatay ko na ang kalaban natin? Hindi pa kasi nawawala yung takot at kaba ko kanina eh. Grabe yung nakalaban natin, no? Akalain mo, mangkukulam na, aswang pa. Akala ko nga, hindi natin siya matatalo kasi 'di ba? Ang tigas ng balat niya sa katawan. Matanong ko lang, paano mo ba siya napatay? Kilala mo ako, Cesar. Marami akong alam sa pag-aalbularyo, kaya hindi na bago sa akin ang makaharap at makapatay ng isang aswang. Kung tutuusin, mahina pa nga matandang yan kesa sa mga nakaharap ko noon. Napangiti ng lihim si Cesar mula sa mga narinig. Sa tono pa lang ng pananalita nito ay siguradong sigurado na siya
na hindi ito ang Andoy na kilala niya. Lalo na nang sabihin nitong hindi naiiba ang nakalaban nila sa ibang mga aswang, kung hindi siya nagkakamali. Sinabi ng kanyang kilalang Andoy na kakaiba ang kanilang kalaban dahil bukod sa aswang ito, may mga kakayahang iba o taliwas sa katauhan nito. Mas malakas, mabagsik at mapanlinlang. Gaya na lamang ng nakaharap nila kanina. Maya-maya pa, bago makasagot si Cesar, ay nakita niya ang figurang nasa hindi kalayuan. Nang unti-unti yung makalapit, nakita niyang wangis yun ni Andoy. Pinagmasdan niya rin ang kaharap. Magkamukhang magkamukha nga sila. Mabuti na lang ay mabilis niya yung napansin at hindi siya naisahan. Mabuti na lang at nalaman niya agad na ginaya lamang ng matandang aswang ang itsura ng binatang albularyo. Oo nga, mukhang mahina nga ang kalaban nating aswang. Kung sa bagay, matanda na rin kasi siya at ugod-ugod na. Alam mo ba, nung ngampasin ko siya ng gulok kanina, kitang-kita ko yung takot sa mukha niya. Akala niya siguro, mapupugutan na siya ng ulo. Pero, hindi mo nagawa, di ba? Parang mas takot ka nga kanina eh. Kitang-kita kong nanginginig ka dahil akala mo, mapapatay ka na nang sinasabi mong ugod-ugod na. Bakit parang pinagtatanggol mo siya ngayon? Bakit? Tama naman ako kanina. Muntik na siyang maputulan ng ulo at isa pa, hindi ko man nagawa yon, nasugatan ko naman siya sa muka. Tingnan mo. May hiwa ka pa sa muka mo. Ano? Hindi ko naramdaman na nasugatan mo ko. Dahan-dahan niyang kinapa ng peking Andoy ang kanyang muka at doon nahawakan niya ang sariwa pang sugat. Ilang sandali pa, sa inis ay bigla na lamang namula ang mga mata nito. Pagkatapos nun, muli itong nanginig at tila na maluktot nang unti-unting bumalik sa dating anyo. Pinagmasdan ni Cesar ang pagbabago ng wangis nito mula sa katauhan ni Andoy hanggang sa katauhan ng matandang babae. Matalino ka at muntik mo na akong maisahan. Pero gaya ng binatang albularyo, papatayin din kita. Hep, 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 hep! Bago mo gawin yun, tumingin ka muna sa likod mo. Sinunod nga yun ng matanda nang makita kung sino ang nasa kanyang likuran. Napahinto siya at nanlaki ang mga mata. Magbabago na sana siya ng wangis bilang aswang, ngunit nanigas siya sa kinatatayuan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Parang may kung anong enerhiya ang pumipigil sa kanyang gumalaw at magbago ng anyo. Nang tuluyang makalapit ang totoong Andoy, nakita niya na ito pala ang may kagagawan dahil bumubulong yon ng malakas na orasyon. Hindi mo ako kaya, bata. Untik na kitang mapatay kanina. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mangyayari na yon. Paano mangyayari yun kung sa pagkakataong ito ay kami naan lamang? Siguro oo kanina ay naisaan mo kami dahil hindi ko lubos na alam ang kakayahan na meron ka. Pero ngayon, sasabihin ko sa iyong hindi ka na nga bago sa mga nakaharap ko. Oo, aswang ka na may kakayahang mangulam, mambarang at mang-engkanto. Pero kung titingnan, hindi ka naiiba sa mga nakalaban ko. Nakalimutan mo na yata, albularyo ako. At bilang bahagi ng aming tungkulin, alam ko kung paano tugisin ang isang mangkukulam, mambabarang at engkanto. At lalong-lalo na ang katulad mong aswang. Sa pagkakataon ding ito, hindi lang si Andoy ang tumugi sa iyo kundi kasama ako na biktima mo. Anghel ang tulad mo kapag kaharap mo ang isang tao, ngunit may nakatagong demonyo sa likod ng pagkatao mo. Sinaktan at pinahirapan mo ang asawa ko. Kung yun lang sana ang ginawa mo, baka napatawad pa kita. Pero nang patayin at kunin mo yung anak ko, nawalan na ako ng awa sa'yo. Alam mo ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Galit at paghihiganti. Humarap ka! Makikita mo ang sinasabi ko! Kahit naninigas sa kinatatayuan, nanginginig at daang-daang humarap ang matanda kay Cesar. At doon, bago siya mapapikit o makapagbitaw ng kahit na anong salita, hindi niya na yun nagawa ng dumaan sa leeg niya ang matalim na gulok. Ilang segundo pa, nahulog ang ulo nitong dilat pa ang mga mata sa lupa. Doon, napahinga na ng maluwag si Cesar
Dahil sa wakas, nakuha na niya ang tunay na hustisya. Sa nangyari sa kanya, sigurado akong hindi na siya mabubuhay pa at makakapambiktima ng mga ibang inosenteng tao. Magaling. Hanga ako sa talino, pagiging alerto at katapangang pinakita mo. Yan ang mga bagay na tinutukoy ko kanina at ilan sa kakayahan na dapat taglayin ng tulad kong albularyo. At hindi ko naman magagawa ang mga bagay na to kung hindi dahil sa'yo, Andoy. Saludo ko sa'yo at habang buhay kitang pasasalamatan. Kaya sa muli, maraming salamat sa lahat ng naging tulong mo at pagsasakripisyo para sa tulad naming biktima ng aswang. Walang ano man yon. Tawagin man nila akong bata. Papatunayan kong hindi yung dahilan upang huminto ko sa pagtugis ng mga aswang. Nang makabalik na nga sa kanilang baryo at tahanan, agad na hinagis ni Cesar ang hawak na ulo sa harap ng asawa. Nang makita yun ng ginang, walang mapagsidlan ang kaligayahang nararamdaman nito. Namatayan man ng anak, nakamit naman nila ang hustisya para dito. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, ay tuluyan nang lumaganap ang katahimikan sa kanilang lugar o maging sa buong Aklan. Pero alam ni Andoy na hindi doon natatapos ang lahat, kaya naman hanggang sa kanyang pagtanda ay nanatili siya sa tungkulin bilang albularyo at taga-usig ng mga aswang. Samantala, gaya ni Cesar, sana ay maging aral ang kwentong ito sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga taga-Maynila o taga-syudad na balak magtungo sa liblib na probinsya, lugar o baryo, na hindi lahat ng nakakasalamuha natin ay mabait o kaya naman ay kabutihan ang intensyon. Hindi masama ang maging mapanuri, lalo na kung ang bagay na ito ang maglalayo sa inyo sa kapahamakan. Tandaan, maging handa at alerto tayo, lalo na sa mga taong peke o mapanlin lang.